Alright mga kapatid, manunood na naman po tayo. Ito na nga yung part 2, no? Gagawa natin ng reaction video. What opinion, Saldico? Pinakita na ang video, mali-maletang pera dinala sa bahay ni BBM. At tamba, Boying. Alam nyo, akala ko yung maleta, yung maliit lang, yung pang mga attorney yung nadadala. Putik malalaki palang maleta ito. Mga pang airport, grabe ha, ang dami niyan ha. Wow, mga kaibigan, galing ito sa ating Pinas News Insider. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin na natin ito nang sabay-sabay mga kapatid. Yari sila dito. Tara. Nasaan na ba yun? Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, simulan na ho natin. Update tayo. Sabay-sabay. Sir, mga ma'am. Baka naman po pwede, no? Habang nanonood kayo, papindot naman ng like. Yan. Like, then mag-comment kayo, Duterte pa rin kami. Kasi alam nyo, tamang-tama itong ginagawa ng mga taga-kabila eh. Sila na lang ang mag-away. Huwag na nilang idamay ang Duterte. Di ba? Tama yan. Tama yung ginagawa ninyo. Kayo magturuan. No? Okay, i-play na ho natin. Pero bilib ako kay Saldico ha. Nice. Maganda yan. Ito ang mga balitang trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Alam nyo, nahuhulaan ko lang ha. Iniisip ko rin si Romualdez, paano pag nagsalita din yun? Tapos ang idiin nila talaga yung presidente. No? Hindi, ang totoong may kasalanan talaga si PBBM. Agoy. Wala na, paano na yan? Oh. Halimbawa. Si PBBM talaga ang may gusto ng mga ganito. Marcos resign na talaga. Kaso nananahimik po yung mga dilawan. Ayaw nila ng Marcos resign. Kawawang mga dilaw, hindi na nila alam kung saan sila lulugar. Di ba, ano? Na dapat malaman ng taong bayan na pilit iniiba at ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Pero bago natin simula ng balita ngayon sa mundo ng politika sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Baka sabihin niya, yung mga bag na yan, hindi naman totoo yan eh. Alaman talaga lamang pera yan eh. Dapat po, may lamang pera. May video, tas may lamang pera. Kaya nilang pabuluanan yan eh. Sabi nga, yung video ni, sino ba to, ni Saldico? Sabi nung iba yung iba, mga talagang mga maka-BBM, mga taga-kabila. AI lang daw yun. AI pala. At ito na nga mga kababayan, Saldico, pinunyag na ang sabwatan at pinatunayang totoo ang lahat-lahat na ibinunyag ni Orly Gudesa at ipinakita na ang video at mga maletang may laman ng pera at hinamon pa si Ombudsman Rimulya. Narito ang part 2 at full video at ang nakakagulat na revelasyon na pagbubunyag ni Saldico. So ibig sabihin tugma yung sinasabi ni Gutesa sa ipinapakita ni Saldico. Hindi nyo pa rin ba iimbestigahan si Romualdez? Tsaka si PBBM? Ayaw nyo pa rin? Ay! Sige, magsitahulan kayo. Na magpapatayo ng inyong balahibo. Narito't panoorin ang full video. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Tama. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Ginagamit ang resources ng Pilipinas. Grabe ha. Grabe yun. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Malaking tao na itong nagsasalita. Hindi na to basta mga tuta. No, yung mga sinasabing mga tuta, hindi na. Saldico na yung nagsasalita. Saldico na.
And then, part 2. I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approved na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa... Excuse me, 100 billion. Malaki yun. No? Yung iba kasi, number lang, kaya parang pakiramdam nila hindi malaki ang impact eh. Pero po siya, Duterte ang lagi nilang binibigkas. 150 million, kinurakot. 150 million? Doon sa 100 or 200 billion? Ang laki ng pagkakaiba nun. Sobrang laki. Ang laki-laki nun. Tuloy. Sa akin, lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Oh my G. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Wow! So lumabas ka, si Mr. Saldico, lumabas siya para ihiwalay niya yung sarili naman niya. Yan, tama yan, kayo-kayo na lang. Ba't ganon mga sir? So sinasabi mo bang wala kang kasalanan, sila lang ang may kasalanan? Wow Ang galing, ang galing. Matindi rin pala to si Saldico, no? Sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang. Grabe! Konektado na, Gutesa. Si Saldico. Paano ba yan? Si Romualdez? Paano yan? Pag halimbawang bumaliktad din si Romualdez. Sino na? Sinong unang babaliktad? Ang Pangulo o si Romualdez? Si PBBM ba ang magsasalita para ituro si Romualdez o si Romualdez ang magtuturo din? Aabangan natin yan kung anong magiging resulta nitong pagpasabog po ni Saldico. Nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Together with this video. Okay, ay ito na nga no. Dami puro mali-maleta. Pero yung mga mali-maleta na yan, sir, paano ba nating malalaman na may pera talaga dyan? Kasi madali lang din magpakita ng ganyan, no? Sasabihin lang ng mga taga-kabila, ang dali-dali lang yun, Kumuha ka lang ng maraming maleta, Ito naman mga taga-kabila, inihiwalay nila ang sarili nila na ang may kasalanan lang ng buong buo. Itong si Saldico. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Wow! 25 billion! Kung ito ay totoo, hayop kang presidente ka. Kung totoo po Pero kung hindi naman, hayop kang Saldico ka. Ganun ba yon? Question mark lahat yan Hayop nga ba siya? Wow! Ang pera ng bayan. Iginugol nyo ang oras ninyo para pabagsakin si BP Sara sa halagang 150 milyon na mga ampaw lahat ng mga ebidensya ninyo at napapatunayan naman na ng COA na walang masamang tinapay kay Vice President Sara Duterte. Pero kayo, nandiyan na ang mga ebidensya, kitang-kita na, ingungudgud na lang nasa mukha na ninyo ang ebidensya tapos sasabihin nyo pa wala pang ebidensya.
para si Romualdez madamay. Sabi ni Ivan Mayrana. Ayaw ko sa si Ivan Mayrana. Basta Mayrana. Comment na lang mga kapatid, no? Sabi niya ng gano'n, kasama ba si Romualdez sa ganyan-ganyan? Sabi ng presidente, hindi daw kasama. So parang sinasabi niyang dalawa, hindi sila kasama, si Saldico lang. OMG, mga kapatid. Huwag niyo kalimutan mag-like, ha? Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Sasabihin na naman yan, hindi, kailangan mag-under oath ka. Hindi mo pwedeng sabihin na kailangan idaan sa proseso. Kasi sa inyo na mismo nang galing na sometimes we need to bend law. Ay, nako, gulo-gulo na sila. Ayan. Hindi pa tayo tapos, ha? Pinatugtog ko lang ang Carol na I'm Beautiful. Ayan. Marcos pa. Marcos ka pa rin. Kitang-kita mo na, Marcos ka na rin. Alas, ingud-ngud na sa'yo yung mga kapalpakan at mga pagnanakaw. Putik, sigaw mo pa rin, Marcos. Wow, heavy. Ang kapal pa rin ng iyong utak. Hindi pa rin makapasok yung mga pag-unawa para maramdaman mong ang pangit na ng administrasyong ito. Para kang si Manang Claire na parang nai-stress na sa harap pag ini-interview. Wow! Tuloy tayo. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right. At mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon. At ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Uy, ang mga ng part 3! Agoy, mga kapatid. Siguro ganito na lamang muna tayo. Maraming salamat sa iyong panonood. Wala na, bulbulan na sila doon. Wala na. Hindi na sila makatulog, biruin mo Kayaman-yaman mo. Napakayaman mo, pero yung utak mo hindi matahimik. Lahat kayong mga tiwali, hindi matahimik. Marami kayong perang mga ninakaw. Pero hindi kayo matahimik dahil sa inyong mga ginawa. Taong bayan ng kalaban nyo. Mas mabuti nang ikaw ay mahirap lang, sakto lang, nakakakain lang. Pero tahimik ang iyong kaisipan. Wala kang iniisip na ikaw ay mapapasama. Lagi nyong tandaan mga kapatid, kahit sa mga maliliit na bagay, ang pinaka-importante ay magiging tapat ka. Dahil kasi kahit napakatalino mo, kung hindi ka naman tapat sa sarili mo, maaari mong ikapahamak yan. Kaya, kung ako sa inyo, magbago na kayo. Alright, maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Kuya Deng TV. Fiber ni Juan, huwag niyong kakalimutan mga kapatid. Nakalimutan ko bang i-endorse yung Fiber ni Juan? Ay, basta ito Fiber ni Juan, mga kaibigan, magpakabit kayo ng internet. Dahil napakabilis ng internet nila at ang mura-mura pa. Sir Benz, malapit na akong magbayad. Konting tiis na lang, pasensya na talaga. Sorry po, we love you. Salamat lagi sa support.